Hi guys! I'm Hernaline DJ Policarpio, your real estate broker. Isa ka rin ba sa mga property seekers na madalas magsabi ng how much, how to invest, I'm interested, PM the details. So, kung lagi kang ganun at hanggang ngayon hindi mo pa alam kung paano ka mag-i-invest, pues ngayong araw bibigyan kita ng idea or mga key question na pwede mong tanungin sa sarili mo para makapagsimula ka sa pag-i-invest. So, first question, ano bang purpose ng iyong investment? So, ito ba ay magiging personal use mo? For example, na nagre-renta kayo, instead of renting, paying rent dun sa landlord ninyo, baka pwedeng mag-invest na lang kayo para kahit nagma-monthly kayo, in the end of the day, sa inyo yung property. So, pwede rin naman na yung purpose ng investment mo is for just an investment para maging source of passive income. So, yung property, instead na ikaw ang nagbabayad, pwede mo siyang parentahan na kung saan self-liquidated na yung unit. So, hindi mo po problemahin ang monthly amortization, but at the end of the day, sa'yo ang unit. Second question, ano bang klaseng unit ang hinahanap mo? Row house, townhouse, or single attached? Ito ay magbabase kung ano ba ang pangangailangan mo. Kung pang personal at madami kayo, so go for single attached or townhouse. But depende sa pangangailangan ninyo. Dapat ma-determine mo kung ano bang location ang kailangan mo. Kung personal use yan, syempre i-consider mo yung place of work mo versus dun sa location, kung gaano ba siya kalayo. Dapat i-consider mo din ano bang klaseng location ang meron na dun sa ino-offer nung agent sa inyo. Ano bang meron na doon? Ano bang bago doon? Progressive ba yung lugar? Kasi pag progressive yung lugar, syempre maraming opportunity na po pwedeng maalok sa inyo or dumating sa inyo, hindi lang sa'yo na nagtatrabaho, kundi din yung mga kasama mo sa bahay na mag-work in the future. Yan, i-consider mo kung anong meron dun sa lugar. Ano bang malapit doon? Yung mga basic necessity ba is malapit doon? So, i-consider ninyo yun. At kung ano yung mga key points na kung saan makakatulong sa inyo para mapaunlad pa yung kabuhayan ninyo. Pang-apat na question is, kailan ba ang turnover date? Kailan ko ba kailangan yung property? So, okay lang ba sa akin kung pre-selling yung property? So, kung pre-selling, it takes 1 to 2 years bago ko makuha or bago ako makalipat. Or okay sa akin yung ongoing, gusto ko nakikita ko na ginagawa yung unit. Or kailangan ko ng makalipat. So, depende sa pangangailangan ninyo. Kayo ang magde-determine ano ba ang property ang kailangan ninyo. Is it pre-selling, ongoing construction, or gusto ko makalipat agad ako, which is RFO unit. After mo ma-determine yung apat na question, ang pinakamahalagang question ay itong pang-5. How much is the budget na kaya mong i-allocate para sa iyong monthly amortization sa investment na gusto mo or sa property na gusto mo? Yes, pinakamahalaga yan kasi minsan or kadalasan ang mga client namin kapag na ipepresent na namin yung computation ng property na gusto niya is nare-realize nila na yung budget pala ay hindi swak or yung ideal na budget na kaya kong i-allocate dito ay hindi pala kakayanin sa property na gusto ko. For example, ganito yung mga kadalasang ini-inquire sa amin. Gusto ko nang malapit sa Maynila. Yes, meron naman kami. So, gusto ko single attached. Yes, sir, meron naman din po kami. Pero ang monthly amortization ko is 5,000 lang ang kaya ko. Diyos ko po, wala na pong ganun. Actually, yung 5,000, honestly, wala na po yan kahit townhouse po na malapit sa Maynila. Kadalasan kasi sa atin, hindi na natin napapansin or hindi natin namamalayan yung bilis ng inflation ng property. Yung increase ng market value. Yung 3 years ago na nag-inquire ka na ang monthly amortization ng property is 5,000 but sabi mo 3 years ago hindi ko pa kaya yan, sige mag-i-invest na lang ako pag kaya ko na. At now, kaya mo na mag-invest pero yung presyo nung 3 years ago ay hindi mo na siya mababalikan ngayon kasi mataas na ang value ng property ngayon. Kailan ka mag-i-invest? Pag kaya mo na lang ulit? 3 years ago ulit mag-i-inquire ka? No? So, ayun yung masakit na katotohanan na talagang ang oras ay pag nawala or I mean yung time ayun yung kalaban natin no sa pag-i-invest. So kung ngayon hindi mo pa kaya,
Guys, meron naman tayong mga pag-ibig financing or bank financing. Hindi mo kailangan i-cash yung property agad. Pwede kang mag-installment. And then by that time, kung after 3 years ago may pera ka, pwede mo yan bayad na agad para mabilis yung iyong monthly amortization, mabilis yung housing loan mo, kung ano man yung pipiliin mong financial institution. Hindi mo kailangang i-cash. Wala akong pang-cash kahit okay lang kahit i-installment mo yan kasi meron naman tayong paraan or meron naman tayong tamang panahon at meron kayong tamang pera na ibayad nyo yan, idiretso nyo yan ng bayad, i-cash nyo, mabilis matatapos ang inyong housing loan. Kesa naman pipilitin mo yung sarili mo na pagkaya ko na. Pero pagkaya mo na, yung investment na yun, hindi mo pa rin kaya dahil bago na yung presyo. And if you want to invest, I'm here to assist you. Follow my page, pinoypabahay.ph. Nandun yung mga iba naming mga projects na pwede nyong pagpilian. Malay nyo, swak sa inyo at magustuhan ninyo.